Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Mayo 20, 2025. Ngayong araw na ito, Mayo 20, isang mahalagang sandali ng pagbabago ang lumalapit sa iyo, habang formal na nagsisimula ang panahon ng Gemini. Sa pagpasok ng panibagong yugto ng kalendaryo ng kalikasan, tila ang hangin ay nagpapahayag ng panibagong pag-asa at direksyon para sa iyong buhay. Ang simoy ng pagbabago ay dumarampi sa iyong balat, parang paanyaya na muling tukuyin ang sarili, at unti-unting iwan ang mga bagay na hindi na umaangkop sa kung sino ka ngayon. Hinihikayat ka ng universo na huminto sandali, tumingin sa iyong paligid, at ipagdiwang ang likas mong kagandahan, ang tahimik mong kalakasan, ang maingat mong pananalita, at ang maayos mong kalooban. Ang pagkametikuloso mo, ang iyong pagsusumikap sa kaayusan, at ang kakayahan mong makakita ng kagandahan sa simpleng detalye ay mga katangiang hindi laging napapansin ng iba ngunit napakahalaga sa mas malalim na level. Pahalagahan mo ito dahil ito ang pundasyon ng iyong pag-angat ngayon. Habang ginagalugad mo ang landas ng araw na ito, mapapansin mong may kakaibang gaan sa iyong kalooban. Ang pakiramdam na ito ay parang banayad na pag-angat ng espiritu na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iyong mga iniisip at kilos. Ang iyong paningin sa mga sitwasyon ay mas malinaw ngayon at may puwang para sa mas malawak na pangunawa. Maaring ang mga bagay na dati mong tinitingnan bilang hadlang ay magsimulang magmukhang hakbang patungo sa mas malalim na karunungan. Ito ang perpektong panahon upang bigyan ng pansin kung paano ka nag-isip at kung paano ito may impluwensya sa iyong mga kilos at desisyon. Sa bawat paghakbang mo, unti-unti mong nararamdaman ang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili, isang uri ng tahimik na pagkamulat sa sariling kakayahan na nagpapagaan sa bawat kilos mo. Ang pagbitaw sa mga sakit ng nakaraan ay isa sa pinakamakapangyarihang kilos na maaari mong gawin ngayon. Sa iyong tahimik na pagmumuni-muni, maaaring umangat muli sa alaala ang ilang mga karanasang hindi pa ganap na natatanggap o napapatawad. Ngunit sa halip na itaboy ang mga ito, subukan mong tingnan ito bilang paanyaya ng universo upang yakapin ang kapatawaran. Hindi lang para sa iba, kundi higit sa lahat, para sa iyong sarili. Kapag pinakawalan mo ang bigat ng sama ng loob, binibigyan mo ang sarili mo ng kapahingahan. Ito ay tila paglilinis ng kaluluwa, isang pagbubura ng alikabok na matagal nang nakatakip sa liwanag ng iyong puso. Kapag nalinis mo ito, mas madaling makita ang daan patungo sa bagong simula, isang landas na mas maliwanag, mas payapa, at mas mapagpalaya. Sa gitna ng ganitong emosyonal na paglilinis, isang paanyaya ang ibinubulong ng universo na hayaang malaya ang iyong imahinasyon. Sa panahon ngayon, ang iyong isip ay tila isang bukid na handang tamnan ng mga binhi ng malikhaing ideya. Ang bawat kaisipan ay may potensyal na maging bunga, maging ito man ay isang proyekto, isang pangarap, o simpleng pananaw sa sarili. Huwag mong hadlangan ang iyong sarili sa paglikha, sa pag-isip ng mga bagay na wala pa ngunit nais mong maranasan. Ang pantasya, kung isinasama sa pananampalataya at pagkilos, ay nagiging pintuan sa posibilidad. Ngayong araw, tila lahat ng ito ay mas madaling abutin dahil bukas ang iyong puso sa inspirasyon at bukas ang iyong isip sa mga hindi inaasahang posibilidad. Sa bawat sandali ng katahimikan, makinig ka sa tinig ng iyong intuisyon. Ang boses na ito, bagaman mahina at malumanay, ay may dalang karunungan na hindi matutumbasan ng kahit anong lohika. Ang panahong ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang muling makipag-ugnayan sa iyong sarili, upang marinig ang mga mensahe ng universo sa mas malalim na antas. Minsan ang mga sagot ay hindi dumarating sa anyo ng malinaw na mga salita, kundi sa damdamin, sa gut feel, o sa simpleng panatag na pakiramdam na ikaw ay nasa tamang direksyon. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan na kumonekta sa mas mataas na layunin, ito ay isa sa pinakamahalagang aral ng araw na ito. Sa kabuuan, ang araw na ito ay puno ng mga paanyaya na yakapin ang sarili, paanyaya na palayain ang bigat ng nakaraan, paanyaya na likhain muli ang iyong mundo ayon sa kung sino ka ngayon. Ito rin ay paanyaya na muling buksan ang puso mo sa posibilidad ng pag-ibig, pagkakaibigan, at inspirasyon.
Maari kang makatagpo ng mga taong magpapakita sa iyo ng bagong pananaw o mga sitwasyong magbubukas ng pintuan sa mga panibagong oportunidad. Sa lahat ng ito, manatiling bukas ang iyong puso at handang tumanggap, hindi dahil ikaw ay kulang, kundi dahil alam mong karapat-dapat kang tumanggap ng kabutihang dulot ng universo. Maswerteng kulay mo ngayon ang mapusyaw na bughaw, isang kulay na sumisimbolo sa kalinawan ng isip at katahimikan ng damdamin. Ang mapusyaw na bughaw ay tumutulong sa iyong makahanap ng balanse sa pagitan ng emosyon at lohika, sa pagitan ng pangarap at realidad. Ang mga maswerteng numero mo ay 2, 9, at 13, mga bilang na nagpapahiwatig ng bagong simula, malalim na karunungan, at kakayahang mag-transform. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat, isang lihim na liham, isang tula, o kahit journal entry. Sa pagsusulat, naipapahayag mo ang mga damdaming hindi mo masabi ng malakas, at mas naiintindihan mo ang sarili mo. Bilang payo, huwag mong sukatin ang araw batay sa kung gaano karaming bagay ang natapos mo. Sa halip, sukatin mo ito ayon sa kung gaano ka naging totoo sa sarili mo. Minsan ang pinakamahalagang tagumpay ay ang kakayahan mong manatiling kalmado sa gitna ng ingay, at manatiling bukas sa pagbabago kahit may takot. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayon, magtanim ka ng kabutihan, at hayaang ang bukas ay maging bunga ng iyong maingat at makabuluhang ngayon. Sa pagtatapos ng araw na ito, igalang mo ang lahat ng naramdaman mo, mabigat man o magaan. Ang bawat emosyon ay may layunin, may tinuturong direksyon, at may tinuturo sa iyo tungkol sa kung ano ang mahalaga. Huminga ng malalim, yakapin ang iyong paglalakbay, at magpasalamat sa iyong sarili sa lahat ng pagsisikap mong maging mas mabuti, mas matatag, at mas totoo. Ang araw na ito ay hindi lamang basta lumipas, ito ay naging bahagi ng iyong paghubog bilang isang taong patuloy na naghahanap ng liwanag sa loob at labas ng kanyang mundo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.